Meron na naman pong na-discover ang Blue Ribbon Committee on Good Government and Public Accountability under Congressman Joel Chua ng Maynila na meron daw 1,300, bago po ito, na mga pangalan hindi nakarehistro o wala sa Philippine Statistics Authority. Ito po yung mga tumanggap umano ng malalaking pera mula po sa anong tawag dito, confidential fund ng Office of the President. Naku, mabigat to. Pagka ho talaga PSA ang nagsabing walang tao, walang record sila, walang birth certificate, walang death certificate o marriage contract, ibig sabihin hindi tao yan. Paano yung pera ng bayang napunta ron? Pakinggan po ninyo itong report na ito. Thank you sa UNTV News, isa ho sa mga lehitimong news organization sa ating bansa na siya rin nakakuha nitong balitang ito. Although ito po ay ginamit ng halos lahat ng mga media organization, pero ito ay pinakahuli nga kasi dati iilan, ngayon 100 o 1,300 ang kumpirmado. Na fictitious o gawa-gawa lamang ang karamihan sa pangalang nakalagay bilang recipients o tumanggap ng 500 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2023. Ito ay matapos i-verify ng Philippine Statistics Authority o PSA na sa 1,992 recipients ng kontrobersyal na pondo, 1,322 ang walang birth record. Iba pa ito sa ilang daang ding recipients ng nasa 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino bilang kalihim ni VP Duterte noong 2023 kung saan natuklasang wala ring birth record ang isa sa mga tumanggap na nagngangalang Mary Grace Piatos. Nakadetalye ang resulta ng verification sa December 11 na sulat ng PSA para sa House panel. Bukod pa rito, mahigit kalahati rin sa mga sinasabing recipient ang walang record ng marriage o pag-aasawa, gayon din ng death o kamatayan. Giit ni House Panel Chairperson, Representative Joel Chua, kung hindi makita ang mga pangalang ito sa Civil Registry, malaki ang posibilidad na hindi nag-e-exist ang mga ito. Gayon din, maaaring gawa-gawa lamang ang mga resibo upang i-justify ang disbursement ng confidential funds. Ang tanong nito, saan napunta ang pera? Hindi lang din anya ito isang clerical error at maaaring may maling paggamit umano ng pondo. Bago ito, ipinahayag ni VP Duterte na hindi ito sumasagot sa mga tanong kaugnay ng disbursement ng confidential funds dahil may kinalaman ito sa national security at intelligence operations. Binigyang diin din itong sa Commission on Audit nagpapaliwanag ang kanyang tanggapan kaugnay ng issue at walang otoridad ang House of Representatives na... Yan ho yung laging lumalabas na balita sa side ni Sara Duterte na confidential fund, confidential intelligence, ganon-ganon. Alam mo, ako natatawa na lang ako rito. Hindi naman kasi trabaho ng Office of the Vice President yan. Yan tungkol sa National Security. Di ba? Yan ay trabaho ng National Security Council. Trabaho yan ng Department of National Defense. Trabaho yan ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at trabaho yan ng buong Philippine Military at PNP ang tungkol sa pagkuha ng impormasyon laban sa mga posibleng kalaban ng ating gobyerno sa anumang sektor nang gagaling. Hindi trabaho ng Vice President yan. Ang trabaho ng Vice President, actually wala akong nakikitang trabaho ng Vice President Ang Vice President, pag wala na sa gabinete, walang ibinigay na trabaho ang Pangulo, wala yung trabaho. Pero noong panahong yun, DepEd Secretary na malayo naman sa counterintelligence. Kasi hindi naman trabaho ng DepEd ang makialam sa military operation, counterintelligence, o pagkalap ng mga impormasyon na kalaban ng Estado. Kung meron man silang pagdududa, i-repair nila sa military o pulis. Kung meron silang nakikitang grupo na halimbawa ay nanggugulo at nagiging problema ng DepEd. Pero yung sila mismo ang kakampanya, sila ang gagastos para i-monitor ang galaw ng mga kalaban ng Estado, hindi trabaho ng Office of the Vice President yan. Kaya mabuti nilang po yung 2024 at itong 2025 budget,
hindi na binigyan ng confidential fund ang Office of the Vice President. Okay? Binigyan siya nung last quarter ng 2022 at buong taon ng 2023. Hanggang ngayon, di may paliwanag. Di ba? So, at ito na nga. Yan ang, kaya alam mo, hindi nakakatuwa ito talaga sa totoo lang. Sa dami po na naghihirap na Pilipino, tapos yung pera ay pinamigay lang. Kung kani-kanino. At ngayon, yung mga pinagbigyan ng mga pangalan, hindi naman pala tao. Kasi walang record sa Philippine Statistics Authority. Kaya tuloy, ang sa pantahan ng iba, baka yung Mary Grace Piatos, saka yung Kokoy Villamin, at yung 4,000, more or less na mga acknowledgement receipt, baka sila lang yun. Mga staff lang yun. Pinarte-parte nila ang pera, parang ganon. Kasi hanggat hindi nila napapaliwanag kung saan ginamit ang pera, hindi mawawala ang pagdududa ng may-ari ng pera ang taong bayan na kanilang pinagparti-partihan yung pera ng mamamayang Pilipino, 612.5 million. Kasi until now, hindi talaga malinaw. Lalabas pa sa mga susunod na araw ang iba pang mga report ng Philippine Statistics Authority kasi 4,000 yan. Yung una, ilan lang yon. Tapos ngayon, 1,300 lang. So marami pa. Marami pang madidiscover. Kaya kahit na Christmas na, papasok na bagong taon, wala pa rin katarungan sa pera ng mamamayang Pilipino. Kung saan napunta at saan ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng panahon yun. At yung kanyang pag-iwas, hindi pagsagot, hindi po yun katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Huling-huli na siya. May mga ebidensya naglalabasan. Pero tuloy pa rin dinadaan niya sa ibang isyo. Iniiwasan ang lehitimong isyo at kanyang tinitira itong gobyernong ito. Lalo na ang Office of the President na wala namang kinalaman sa kanyang mga pinaggagawa. Yun po yung hindi natin maintindihan. Pag ang tinanong isang kapupunta, ang sagot, doon ako galing. Ako nyo, parang ganun. Di ba ang layo? Tanong sa iyo, Vice President, saan ka galing? Pupunta ako doon sa Davao. Galing ka ba sa Davao? Hindi, galing ako kay Maynila. Yung ganun ang mga, ang lalayo na sagot. Ang tanong, saan mo dinala ang pera? Hindi mo masagot. Ang malinaw. Kasi may mga intelligence yan, confidential yan. Hindi. Kahit confidential, dahil pera ng bayan at ang bayan ay nag-aanap kung saan dinala yung pera nila, ipaliwanag mo ng tama. Pero naglabas ka ng mga kaduda-dudang acknowledgement receipt ng iyong opisina, kaya lalong malinaw na mali ang pinagamitan. Dahil hindi daw tao, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So, multo, ghost employees. Ay corruption yan. Plunder lang. Kaya dapat talaga bilis-bilisan na ng ating Department of Justice, Executive Department ang pagpapail ng kaso. Kahit Vice President, dapat ipakulong kung kinakailangan. No one is above the law. Abogado siya, dapat alam niya ang pananagutan. Kung magagalit ang kanyang mga followers tungkol sa ating mga topic na ito, I don't care. Kasi itong isyong ito ay para sa mamamayang Pilipino. Pera ng bayan, trabaho ng trabaho ng mga Pilipino, bayad ng buwis, at yung perang yan, bahagi ng mga binabayad na buwis ng mga Pilipino, including OFW, na nagpapadala ng billion dollars remittance na bumubuhay sa kailang pamilya at sa ekonomiya ng ating bansa. Ganong pong kalawak ang complainant. Ganong kalawak ang biktima. Lahat ng Pilipino, pati mga DDS, pati mga taga-suporta nila, biktima rin dito sa nawawalang perang ito at napunta sa kung kani-kanino. Ghost nga, multo nga ang pinuntahan. Diba? Parang ganon. Please like, share ng ating mga video. Dito po sa Mike Abe Opinions.